reaction ho natin sa mga MCGI exiters. Marami ho kasi sa panahon ngayon ang mga umaalis sa MCGI. Tawag sa kanila ay exiters. At itong mga to ay walang ginawa ngayon kundi paninira sa MCGI. Lahat ho ng sasabihin ng mga ito ay paninira, kasinungalingan lamang. Meron ho nakasulat sa Biblia kung anong klase yung mga tao ito. Basahin pa natin ang Roma 10:3. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Napakalinaw ho. Ang sabi ng Diyos, sila daw ho hindi napasakop sa katwiran ng Diyos. Ano bang katwiran ng Diyos na dapat tayo napapasakop? Basahin natin ang nakasulat sa Hebreo 13:17. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang pupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Maliwanag po. Malinaw ho ang tagubilin ng Diyos na dapat tayo ay magsitalima sa namiminuno sa atin. Pasasakop tayo dapat. Hindi yung susuway ka na suway. Hindi naman ikaw ang namiminuno eh. Kaya nga sila nilagay sa iglesia, sila namiminuno. Eh, tumalima ka. Pasakop tayo sa namiminuno sa atin, di ba? Ayun na sabi ng Diyos eh. Eh ayaw mo, sinusuway mo ang Diyos. Suwail ka sa Diyos, ibig sabihin. Kaya kanino ka kung hindi ka sa Diyos? Alam mo na, 1:8:44 ka. Ganun lang ang lalabas niyan. Suwail ka sa Diyos. Ayaw mo sumunod. Ito yung ano nila may pamagat silang ganito. Corruption daw in the church, sa iglesia. Sa MCGI daw, auto-abuluyan daw. Naku po. Ang abuluyan sa MCGI ho ay nakabatay sa Biblia. Hindi ho ninyo mapapaniraan yan. Wala hong corruption dyan, sapagkat napakaraming kawang-gawa ang ginagawa ng MCGI at dyan ang gagaling ang mga abuluyan at mga tulungan. Pinagtutulong-tulungan yun sapagkat yan ang utos ng Diyos eh. Diba? Yan ang utos ng Diyos sa iglesia, sa kabuuan. Basahin natin ang Galatia 6:2. Magtulong-tulong kayo sa pagdadala ng pasanin ng isa't isa. Sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Eh, napakaliwanag. Magtutulong-tulong yan. Ay, hindi naman yan lakas lang ang pagtutulong-tulungan. Kailangan din ang pinansyal ng pera. Kasi maraming gawain ang ipinapagawa ang Diyos. Diba? Paglingap nga lang sa mga kapatid, sa mga walang anuman, talagang pagtutulong-tulungan yan. At wala namang sinasabing limit sa pagtutulungan. At yung mga bulay na tinutukoy nyo, na pinapanira nyo, ay biblical yun. Wala rin namang sakilitan yun, gagaya ng sinasabi sa Biblia. Magbigay ayon sa pasya ng puso. O yun, ano naman ang ginagawa? Wala namang tinututukan dito na magbigay ka, kailangan 1 milyon sa'yo. Walang ganon. Ngayon, kung ang kaya mo naman 10 milyon, magbigay ka, edi kalugod-lugod sa Diyos yan. Sa Diyos naman mapupunta yan, sa gawain ng Diyos yan. Mapupunta ang ibibigay mo. Hindi yan mapupunta sa pagkain nila, Brad Daniel. Pambili ng luho, walang ganon. May delikadisa ang aming mga ngaral, simula pa kay Brad Dili. Hindi yun silang gagastos ng galing sa abuluyan ng mga kapatid na mahihirap. Alam na alam nyo yan. Alam na alam nyo yan. Kaya paninira lang yung pinagsasabi ninyo. Naku po. Wala talaga kayong magaling na sasabihin. Paninira na lang talaga. Kasi ayaw nyo nang gumawa ng mabuti. At yung kabutihan na gagawin nyo, kunwari na lang yan. Hindi yan ang kabutihan na pinapagawa ng Diyos. Dahil ang kabutihan na pinapagawa ng Diyos, kasama siya.
Kasama ang Diyos dapat sa paggawa, hindi yung sarili mo. Basahin po natin ang unang Korinto 3:9. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Ayan ang sabi ng Apostol Pablo, tayo. Sila na magkakasama sa loob ng iglesia. Yun ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. O, mga gawain ng Diyos kasama ang iglesia, yun yung mga mabubuti. Hindi kasama yung nasa labas. Paano mong mabuti yun sa paningin lang ng tao. Pero para sa Diyos, hindi yun ang mabuti. Ang mabuting gawa, kasama ang Diyos sa paggawa. Nako po, ay nagsilayas kayo, nagsialis kayo, ayaw no, ng mabuting gawa na kasama ang Diyos. Ang gusto niyo yung paimbabaw, kunwari, mababait kayo, gumagawa kayo ng mabuti ha. Nako po, ay labag naman sa Diyos, hindi naman kasang-ayon ng Diyos. Hindi kayo kasama ng Diyos eh. Ay sabi ng apostol eh, sapagkat tayo sa loob yun ng iglesia, mga kapatid niya, mga kasama niya sa iglesia. Hindi niya sasabihin tayo eh, nasa iglesia ni Manalo, Saksi ni Jehovah, sa Balista, walang ganon, hindi kasama mga yon. Diba? Yan ang maliwanag. Ang mabuting gawa na ginagawa ng mga tao kasama ang Diyos. Ayun, yun ang bibilang na mabuti na gawa kasama ang Diyos. Maliwanag yan, di ba? Anong katunayan pa na ang iglesia talaga ang gumagawa ng mabuti? Basa tayo. Galatia 6:10. Kaya nga, samantalang tayo ay may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Sabi ng Apostol Pablo, magsigawa tayo. Yung mga kasama niya, yun ang sinasabihan niya, yung nasa loob ng iglesia ng Diyos. Sila ang gagawa ng mabuti. Di ba? Yan ang binibilang ng Diyos. Yung mga lingkod ng Diyos sa iglesia ng Diyos. Kaya nga sabi ng apostol eh, tayo eh, magsigawa tayo ng mabuti. O, sino ang binibilang na mabuti ang gawa? Yung nasa loob ng iglesia ng Diyos, magkakasama. Nagtutulong-tulong. Hindi susumbatan na hindi nag-question, ano to ba, ganyan, bulay-bulay, tulong-tulong. Eh, sumama ka pa, hindi ka rin naman pala tutulong, hindi ka manggagawa ng Diyos. Kaya pala nagsialis kayo, maliwanag. Kasi ayaw niyong gumawa ng mabuti, ayaw niyong makipagtulungan, ayaw niyong tumulong, ayan. Kaya kayo nagsialis, yun ang maliwanag sa mga exiters na ito. Tamad, magsigawa, ayaw, tutol, ayan. Kaya nagsialis, yun ang maliwanag mga kaibigan, sana naunawaan ninyo, no? Kasi yung mga ito kaya nagsialis, ayaw sa Diyos, ayaw gumawa ng mabuti na kasama ang Diyos. Sa Diablo mga yan eh, humunod sa 44, kaya ayaw nila sa Diyos. Sa Diablo sila, yun ang maliwanag dyan. Hindi na nila may kakaila yan eh. O nag-umpisa lang naman yan mga kapatid, nung bago kong anib. Ang hinihingi lang talaga dyan, unang araw ng sanglinggo. Yun lang, dun lang talaga nag-aabuloy. Unang araw ng sanglinggo. Yun lang, dun lang talaga nag-aabuloy. Matindi ho, kasinungalingan ng taong ito, di ba? Kasinungalingan ho yan eh. Ituloy natin at malalaman natin. Siya rin ang nagsasalita, di ba? Nagpapatunay. Pakinggan natin. Ngayon, ang pasalamat naman kasi noon once a year eh. Hanggang sa naging once a month. O, di sabihin, kung mag-abuluyan man ng pasalamat, once a month lang yun. Kung mag-abuluyan man ng pasalamat, once a month lang yun. Oh, kita nyo. Meron din abuluyan sa pasalamat. So, ilan na? 2 na, di ba? Tapos sabi niya, isa lang daw ang abuluyan sa unang araw lang ng isang linggo. Naku po, huli ka, Dudong. Sa kasinungalingan mo, matindi ka. Ganyan ang gawain ng mga yan, ng mga nagsiksik. Puro kasinungalingan ang pinagsasabi. Sana hindi kayo mapaniwala sa mga yan eh. Puro kasinungalingan eh, klarong-klaro eh.
unang araw ng sanlinggo. Yun lang, dun lang talaga nag-aabuloy. Kung mag-abuluyan man ng pasalamat, once a month lang yun. Dalawa, di ba? Unang araw ng isang linggo at abuluyan sa pasalamat. Tindi nyo talaga. Kakaya kayo. Kung ako anak na ito, sobra akong mahihiya. Di ba? Biruin mo. Sa buong mundo, nakakapakinig, nakakapanood sa pinagsasabi mong kasinungalingan. Nakakahiya yun. Yan kung mahiya ka pa, pero kung walang hiya talaga, ay ganun. Kapal ng mukhaan yan Kakapalan na lang ng mukha yan. So, hanggang dito na lang muna yung ating reaction. At least, nakita naman natin kung gaano kasi sinungaling ang mga ito, yung mga nag-exit sa MCGI. Wala nang ginawa yan, kundi paninira at magsinungaling. Klarong-klaro naman ng kanilang mga kasinungalingan. Di ba? Yun lang, magandang araw. Maraming salamat po.